Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyon magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road ang ginawa na. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system. Itong mga pasilidad at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Wala nang utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Taon-taon, mahigit 2 milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula umpisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng 260,000 estudyante ang nakinabang dito. Sa susunod na taon, maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa TechVoc. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataang pumapasok sa kolehiyo at sa TechVoc. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo. Gagawaran natin ng Presidential Merit Scholarship ang mga high school graduate na makakakuha ng matataas na honor. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. May cancer assistance fund po tayo. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papillomavirus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa 1 linggo, libre na sa buong taon. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. Ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahalagang kagamitan pagsuporta para sa inyo. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po. Simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang makapag-jogging na kayo ng libre. Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Toran. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito. Ang iba naman, makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today.
we are building also for tomorrow. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid ng Manila Bay. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Ang mga rieles ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti nating pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge. Hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayan, Quezon. 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. Natapos itong buong proyekto, ang dating 4 na oras na biyahe, magiging 1 oras na lang. Sa Build Better More, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalaga. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad natatapos sa takdang. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipinas. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti.